So ayan ano mga Tods, may nag-comment ulit sa video natin. So sabi niya, boss, planning to get CBR 150 or R15M. Ano masasabi mo sa dalawang motor na to? So ito yung masasabi ko diyan. Pinakita na natin yung full specs ng dalawa. So, ang inilamang lang naman ng R15 sa CBR 150, syempre CBR boys yung tinanungan mo, no? So syempre, medyo bias tayo pagdating sa CBR. Pero doon muna tayo sa mga inilamang ng R15 sa CBR. So R15M, meron siyang equipped na siya ng quick shifter, traction control, may app connectivity na din siya, no, mga Tods. Ayun lang naman. Pagdating naman sa makina, halos equal lang yung 155cc niya, pero naka single overhead cam, tapos BBA 4 valves. Parang equivalent lang or mas maganda pa rin ang, para sa akin na mga Tods, mas maganda pa rin ang dual overhead cam kasi iba talaga ang hata kapag or iba talaga yung smoothness or yung power delivery kapag nakadock ng mga Tods. So sa papel lamang siya ng 2 horsepower kasi 19 horsepower siya kumpara sa CBR 16.9. Ang makina kasi ng K56 mga Tods, more on ano siya, more on sa torque. Torquey ang ano niya, low RPM hanggang mid RPM malakas siya. Hindi siya masyadong malakas sa duluhan. Ito namang R15 meron siyang dulo kahit papaano no mga Tods. So, lumalamang din ang CBR pagdating halimbawa sa sa timbang. Mas mabigat ng konti yung R15 kumpara sa CBR. Pero mas malaki ang fuel tank capacity ni CBR kumpara sa R15. 11 liters compare sa 12 liters ni CBR. Tapos ang malaking din 'yan, ang malaking advantage din or ng selling point ng CBR syempre ay ang presyo. Itong nakuha natin kay Street Moto na specs ay February 2023 pa. Ayan, Yamaha R15M 200k para sa 150cc or 155cc na motor no na sports bike. Compare dito sa ating pagbatayan na natin yung bagong presyo niya, nasa 185k na itong CBR 150 na latest version, yung 2025. Ang nabago diyan, decals, meron siya ng ABS, dual channel ABS na mga Tods. Tapos yun lang naman ang nilamang lang talaga ni R15 dito kay CBR ay yung tech. When it comes to sa pormahan, mas maporma para sa akin ng CBR. Pagdating naman sa comfort, syempre mas komportable ang CBR kasi mas mataas ang manubela. Pero may mga tao na mas pinipili yung R15 kasi nga ginagamit man nila pang truck. Mas bagay ang R15 pang truck bike no mga Tods. Pero kung ipambiyahe mo, sasakit ang likod mo diyan. Compare sa CBR, malayo na ang narating mo bago ka sumakit ang likod. Masakit din sa likod, syempre, medyo aggressive din kasi ang riding position ng CBR. Tapos lamang din ng CBR pagdating sa seat height. Kasi mas Pinoy friendly. Pinoy height friendly ang CBR kasi 788 lang ang kanya seat height compare sa R15 na mataas talaga ang R15. Ako nga 5'7" halos or tiad ako diyan. Mga Tods. So sa performance mga Tods, masasabi kong mas matipid ang CBR 150. Kasi nga tingnan nyo naman yung bore and stroke 57.3 by 57.8.
Pero nandoon yung duluhan or sa performance, palakasan or patulinan, mas matulin yung R15. Syempre, kita naman sa horsepower, no? Mga tools. Nasa inyo na lang talaga kung saan nyo gagamitin ang motor. Ah, para sa akin, mas maganda pa rin ang Honda CBR 150. So, yun lang. So, comment kayo mga tools. Comment lang. Ride safe always.